Okay, samantala ilang pwesto ba ang kailangan punuan sa isang ballot box no? O ballot yung balota dito sa election 2010 at ano-ano ba dapat natin paghandaan ngayong automated election na tayo sa 2010? Panoorin po muna natin ito. Mahigit 5 taon na lumipas mula nang maganap ang huling pambansang eleksyon sa Pilipinas. At ngayon, muli na naman tayong gagawa ng kasaysayan sa magaganap na eleksyon sa May 2010. Nangunguna sa lista ng mga dapat iboto ang presidente, sumunod dyan ang vice-presidente, 12 senador, congressman, gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, councilor, provincial board member at isang party list. Pero bukod sa mga posisyong ito, isa rin sa dapat nating bigyang pansin ay ang pagkakaroon sa kauna-unahang pagkakataon ng nationwide automated election. Bagamat nakabinbin pa sa Korte Suprema ang desisyon kung itutuloy ito, marami ang naniniwala na mababawasan ang dayaan sa bilangan kapag tuluyan ang naipatupad ang automation ng eleksyon. Ang automated elections daw kasi ay isang modernong proseso na gagamitan ng optical mark reader o OMR. Sa OMR, bibigyan ng botante ng balota kung saan nakalista na ang pangalan ng lahat ng kandidato. Mamarkahan na lang niya ang oval na katapat ng kandidatong gusto niya, di tulad noon na kailangan mo pang isulat ang pangalan ng kandidato. Kaya naman wala na ring mano-manong bilangan na inaabot ng siyam-siyam. Sa halip, araw na lang daw ang bibilangin ng mga kandidato at malalaman na agad ng buong bayan ang resulta. Pero mapa-automated man o mapa-mano-manong eleksyon, bumoto pa rin tayo dahil nakasalalay sa ating boto ang hinahangad nating pagbabago. Okay, eto. Ganito ang mangyayari sa loob ng presinto. Kunyari, 2010 election na, ha? Makakasama nating tumulong sa pagpaliwanag dito si Miguel Avila. Nasa kaliwa ko, ang Demos and Presentation Coordinator. At si Jean Gregorio, ang spokesperson ng ating gagamiting automated counting machine, yung PCOS, PCOS, Precinct Count Optical Scan Machines. Okay, ganito po mangyayari. Nakapila yung mga botante, kasi ito yung ating mga teachers, ayan. Kunyari si Jean ang chairman. Ang gagawin ni Jean, ihingin niya yung voter's ID, no? Ipapaliwanag. Tapos, i-verify nila sa listahan. Oh, ayan. Ba, andito ba? Hindi ka ba manananggal, ha? Hindi ka ba flying voters? Oh, pag na kumpleto yung identification, bibigay ngayon itong, ayan, yan po yung balota. So, dito, pinapaalala lang po, huwag niyong i-overvote, no? Kung ilan lang po ang senador, 12, huwag niyo gawin 13. Ngayon, itong ating voter, pupunta po dito sa, yan, sa upuan. Imamark niya po yung kanyang balota. Sige, pili ka na. Sinong pangulo mo? Ibablock niya po yung, ayan, pila ka lang dyan, ha? Dito ka sa likod, Ngayon, doon sa 12 senador, kunyari, 6 lang ang mapipili niya, mababasa pa rin ito. Mamaya, papakita namin. Ngayon, kung 13, by invalid. Hindi mababasa yun, no? Mamaya, papaliwanag ni Miguel sa atin. Bilisan mo. Ang bilis na nung makina, Okay na. Kunyari, yan lang napili mo. Okay. Dito naman po sa makina, sa pagsisimula po ng botohan, may iimprenta May iimprenta sila na itong makinang ito, Miguel, ano to? Wala pang bumoboto. 0-0 pa. Ayan, Pakita natin to. Ayan, puro 0 yan. Ibig sabihin, wala pang naka-input na impormasyon dito sa PCOS na to, o makina. Okay. Ngayon, ikaw sino tapos na? Okay. Siya mismo, Miguel, Siya mismo ang... Kung sino po ang nagboto, siya mismo ang magpapasok ng balota. Okay, eto ngayon, paano? Paano yung pagpasok ng balota, Miguel? Insert mo lang po dito sa feeder. Yan. Insert, ayan. Yan. Ayun, pumasok na. Tapos intayin mo po, nakalagay dito casting ballot. Casting ballot. Okay, ibig sabihin, binabasa na ng makina. Thank you for voting. So tapos na po yung pag-cast mo ng ballot. Okay. Pwede na po kayong... Kumaga tapos na po kayo bumoto. Sandali lang yun. Okay. So nabasa nung ating PCOS. Tapos, yung isa namang botante, ganun din. Ito, tama ba? Kaya naman po. Ikaw mismo. Ikaw mismo ang papasok. Ayun. So, abangan mong sabihin na thank you, no? Oo. Para alam mong nabasa, ha? Ayan. Okay, next. So, ganun ang proseso. Ganun po ang proseso. Okay.
Ito po yung ito na mismo yung makina, Miguel, na gagamitin natin sa eleksyon? Ito na mismo? Ito na po Halos. ang makina na gagamitin natin. Pero Okay. yung ballot box po, demo ballot box Okay. pa lang po yan. Ano yung concern natin na iiwasan maging problema? Kasi sabi niyo mabilis na bilangan pero ano yung pwedeng maging problema pa? Ang pinakaiiwasan natin sa pag-fill up ng ballot Yun, ay paalala iwasan natin sa po mga natin ang voters. tinatawag na overvoting. Kunyari po dun sa posisyon ng presidente, Oo. hindi pwedeng dalawang tao ang iboboto natin para sa posisyon na yun. Ang mangyayari doon, magkakaroon ng stray vote for that position. Mhm. Pero yung buong balota, yung mga other contests doon, kunyari vice president, senator, kung saan walang overvote, Oo. bibilangin pa rin ang makina yun. Ngayon, bago nyo ilagay yung inyong balota, i-check nyo maigi, di ba? Opo. Ngayon, ito, may nabasa na siyang dalawa. Makikita na ba natin ang resulta nito, nung dalawang balota rito? Makikita lang po natin pag close na natin ang eleksyon. Doon lang niya po Kasi i-declare alam niya kung election ilan yung... results. Oo. Okay. Gaano katagal aabutin yung isang botante? Kanina, dinemo natin. Halos ganun ba kakabilis sa Jean? Sa nakita nyo, hindi naman umabot ng 3 minuto. Aha. Kaya ang importante ho dito, bago tayo pumasok sa polling booth, gumawa na kayo ng listahan ng mga bobotohin yung kandidato para pag nakuha nyo yung balota, fill upan nyo na lang yung bilog. Sa isang presinto, ilang makina? Isa lang ho. Isa lang talaga. Okay. At paano pag, eto na, nagka-brown out? Wala hong problema yan dahil meron naman siyang baterya. Meron siya mismong baterya. Ayun. Natatagal na lampas sa 12 oras. Okay. Gaano sigurado na hindi madadaya, no? Kanina, hinanapan nyo ng mga identification, so wala ng peking balota, wala ng flying voters. Tama ba, Miguel? In terms of dun sa pagbotohan o kung papasok ka po ng peking balota, ma-identify po ng makina kapag peke yun o hindi. Ayun. Hindi niya ba, isusukan Hindi niya yun? ilalagay na po dun sa... Kasi may dalawang compartment tayo sa loob So may ng parang ballot box. basurahan sa loob. Oo. Meron tayong valid compartment, May fake. invalid Ah, compartment. okay. So doon na ilalabas. Sige, huling, anong... Meron hong special features ang balota. Meron siyang barcode at saka ink na ultraviolet. Yun na ho ang ating protection para Security. sa flying voters at saka sa fake ballots. Okay, nako. Eto, kamusta kayo dyan? Sige na, boto na kayo. Ano hinintay nyo? Merienda? Okay. Yan po ang ina-expect po natin sa araw. Ayun, siya mismo. Kayo ang maglalagay ha. Huwag nyo ipapasa kung kani-kanino ha. Baka mapalitan yan. Okay na. Okay na yun. Bye. Okay na yun. Ganun kabilis ha. Parang bumoto ka na. Hindi. Malalaman agad, no? Okay, mga igan, marami pa kami impormasyon sa pagbalik po ng ating eleksyon 2010 na. Tatakbo ka ba? Ito.